O eto pa, huling attorney Claire Castro. Ngayon-ngayon lang po, kakatapos lang po nitong ano na 'to, nitong press briefing mga bossing, 'no? Habang nakikinig po ako, pinapatulog ko yung anak ko, kumakanta pa ng "You are my sunshine, my only" pinapakinggan ko po si Attorney Claire Castro, mga kababayan. O eto po, 'no? Eto pinasa sa akin ng Team MR, eh. Pinasa sa akin nung ano natin, nung researcher ho natin. Hindi ko pinatulan, mga bossing, kasi baka mamaya wala naman talagang ganito, baka mamaya, eh, fake news. Sinasala po talaga namin, eh, 'no? So, sabi dito, ayan, oh, diyan mo lang naman makikita, Bagong Pilipinas International Award ni Rody o Rodrigo Duterte, Most Crime and Corrupt, 'no? Person of the Year in Organized Crime and Corruption. So ngayon po, hinahanapan ko ng kahit ano, kung galing ba sa GMA News, kung galing ba kung saan. So hindi ko po pinatulan mga boss. Hindi ko po ibinlag. Dapat kahapon pa lang to eh. Ngayon mga bossing, nung nagsasalita po si Attorney Claire Castro, nabanggit po ito. No? Aba, saglit lang, sabi ko. Mukhang merong ano yun mukhang may sapat na basehan yun Ngayon, talagang bumabanat si Attorney Claire, ano? Eh, 'di ba na ano nga, sabi niya, nasama nga sa ano, sa most corrupt ang dating Pangulong Duterte. So ngayon po sabi ko, bigyan niyo ako ng mas matibay na ebidensya at backup para dito sa vlog na ito dahil si Attorney Castro ay bumanat na. Naku po, yung dalawang host doon sa ano, Net25 sasakit na naman ang dibdib niyo nito. Oh. Mag-iiyakan na naman kayo kasi binanatan na naman po si dating Pangulong Duterte na idol niyo. Wag niyo na pong itanggi sa amin, 'no? Kayo diyan na Net25, yung dalawang host, wag niyo na itanggi sa amin. Hmm, eh, makita namin si Marcoleta, 'di ba, nandiyan. Tapos yung mga pagba-vlog po nila, yung mga bali-balita nila, ramdam natin mga bossing na idol nila itong si dating Pangulong Duterte. 'Di ho ba? So ngayon nagpahanap ako, pengi pa ako ng backup para dito. Aba, totoo pala. Ngayon eto, may kumpleto na ho, 'no? Sabi dito, sources, Reuters, Lahora, The Guardian, The New York Times, Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikipedia, Booking Institution, Britannica, and BREM. Dun pinagkukuha 'no, yung mga photos. Oh, eto nga daw. Sabi dito mga bossing, hmm, Corruption Corps unveiling the most corrupt person every year. Grabe, According to Organized Crime, OCC, Corruption Reporting Project, OCCRP, no? OCCRP Person of the Year Award point out and recognizes the people, particularly most politicians who did the most wreak havoc around the world through organized crime and corruption. This started 2012, no? Rekta na tayo dito kay dating Pangulong Duterte. Oh, 2015, former president ng Montenegro. 2016, president ng Venezuela. Alam naman po natin kung gaano naghihirap ang Venezuela, si Nicolas Maduro. Oh, 2017, ay nandiyan po ang inyong lingkod na si dating Pangulong Duterte, Rodrigo Duterte, former President of the Philippines. 2017 Aba, merong merong papuri at nabibigyan ho ba ng plaque yung mga ganito? Hmm. Tapos yung mga ginagawa po nila, yung mga paninira po kay Pangulong Bongbong Marcos, huli din po mga kababayan. 'Di ba? Nagsimula sila, GAA daw, GAA, GAA. Tapos nung nahuli sila, bigla namang nagpalit sila ng BICAM na lang daw po, BICAM, BICAM, BICAM. Hmm.
Lalo ho tumitibay yung paniniwala ko kay dating Senador Trillanes, mga kababayan, na yung mga ginagawa ng dating Pangulong Duterte ay ibibintang niya doon sa mga nakakalaban o kumakalaban sa kanya. Oh, 'di ba? Lalo na nakikita natin kung ano talaga yung mga ganitong pangyayari. Sabi ni Sir Archie Beroyan na matagal nawala, back again. Oh, musta na tol? Number one naman sa lahat si Diggs. Nasa kanya na lahat ang kawalang hiyaan. Oh. Sabi ni Ezekiel, mga ron, malapit nang mag-Hall of Fame. Yan, Mark. Hindi ako, ho, talagang nilagpasan ko na 'tong vlog na 'to, mga bossing, eh. No? Sabi ko, "Ay wala kayo." Kasi ang una nilang pinakita sa akin eto. Sabi ko, "Ay wala kayong ano diyan, wala kayong backup diyan, hindi natin iba-vlog 'yan." 'No? Dun lang tayo sa may mga backup na mga materyales na puwede nating ipakita sa mamamayang Pilipino. Eh, nabanggit ni Attorney Claire Castro nung una nga, eh. Ang pinag-uusapan doon sa press briefing, mga bossing, yung kumbaga ano lang, yung SIM card ho, SIM card registration. Sabi ko, "Aba, parang ano, parang walang banat na siguro ngayon." Siguro medyo kumalma na ho. Bandang dulo, sinabi ito ni Attorney Claire Castro, mga bossing. Kaya ho ako panigurado ko, ay naku, uusok na naman po ang ilong ng mga DDS, mga kababayan. Sasabihin na naman po nila na, attack dog ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh, si Attorney Claire Castro, ayan. Yan po yung mga sasabihin. Ang gusto ko kasi nila, mga boss, chief amo, sir, sila lang po yung umaatake, ayaw po nila ng inaatake sila, 'di ho ba? Tapos ang iaatake pa sa'yo, eh, yung may mga patunay, ang iaatake pa sa'yo, eh, yung mga ano, yung with matching mga materyales. Oh, iiyakan ho talaga yan, mga bossing. Sabi nga nung dalawang host, 'di ba? Huwag kang aatake o huwag kang magtatanggol sa pangulo. Putik na 'yan, naririnig mo na pine-fake news, sinisiraan yung pangulo, 'wag magtatanggol. Ano 'yun? Gusto nila, eh, hayaan lang po yung kanilang mga idol na bumanat ng bumanat ng bumanat. Eh, kayo yung nagmumukhang mga ano niyan, mga diktador niyan, dinidiktahan niyo kami. Kung ano lang yung gusto niyong, gawin namin. Dinidiktahan niyo kami na hindi puwedeng resbakan yung inyong mga pinapakalat na mga fake news. Hmm, Maisingit ko na din po, speaking of fake news, mga kababayan. Uulitin ko, nasabi ko na 'to kahapon, eh. Yung dalawa dun, hindi ko alam kung hindi sila nakikinig nung mga balita, hindi ko alam kung talagang hindi nila alam na ang unang mga nang-aaway, eh, kampo ni dating Pangulong Duterte simula pa po nung 2023, mga bossing. Feeling ko finake news nila yon, na ang ibinibintang ho, mga kababayan, ay ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ang ang nagsisimula nung mga away at gulo. Feeling ko alam nila yung katotohanan, pero binaliktad po nila. Ewan ko kung kasama ba yun sa turo doon sa kanilang relihiyon, na kung ano yung nakikita mo na katotohanan, eh, 'pag nadehado yung idol mo, ibahin mo. Gawin mo, idehado mo yung kabila, yung kalaban ng idol mo. Hindi ko ho alam, kung turo pa ho yung gano'n. Kasi sino naman po, mga kababayan, ang maglalakas ng loob na sasabihin na si Pangulong Bongbong Marcos o gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ang nangungunang makipag-away. Samantalang po, kitang-kita naman po nating lahat na ang away po ay nagmumula doon, galing sa mga mautog-mautog nila, 'di ho ba? Oh, hindi lang ho ako sigurado kung kasama po 'yun sa turo, 'no?
Kung kasama po 'yun sa turo. Pero palagay ko po, eh, kawawa yung iba nating mga ano, kapatid na mga Iglesia ni Cristo nadadamay dito sa dalawa na 'to. Ano, hindi ko naman po linalahat ng Iglesia ni Cristo, pero delegates kayo dito, nadadamay kayo sa dalawa na 'yan. O eto, lumipat na po tayo, mga kababayan, masyado na tayong ano, madaming vlog para kay Attorney Claire Castro. Gusto niyo ba yung, re-rest daw po si General Torre? Wala naman pong iba kung sino 'yan, mga bossing. 'Di ba, sabi ni Rosemary Quinto, totoo 'yan Sir Mark, ilag sila at iyakan na DDS. Siyempre yung script na benefactors nila,